Alin pa? Simulan na po natin ang ating kwento ngayon sa Sincerely, Kara. Bilang isang anak, alam naman natin na kailangan nating pangalagaan din at ibalik ang pagmamahal ng mga magulang natin dahil sila nagpalaki sa atin. Sila nag-aruga, sila nga nagbigay ng pangangailangan natin, at lalong-lalo na, sila ang nagbigay ng buhay sa atin. Pero paano naman kung mali na ang mga magulang natin sa ginagawa nila? Paano natin sila pagsasabihan? Paano natin aayusin ang lahat? Kung pwede naman nilang sabihin na, anak ka lang, ako pa rin ang magulang. San nga ba natatapos ang pagiging anak o magulang? Ito ang kwento ni Bernadette, na meron siyang nanay na sobrang mabisyo at binabawa sa sweldo niya yung pangbisyo ng nanay niya. Ngayon, nahihirapan siya kasi hindi niya alam kung paano niya ititigil ang bisyo ng nanay niya. Ayaw naman niya na mag-away sila. Ang hirap dahil nasa iisang bubong lang sila. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Magandang araw po, gandang Kara. Ako po si Bernadette, 23 years old working student. Hirap kami sa buhay, kaya kinailangan ko magtrabaho para may mabaon ako tuwing papasok sa school. Sa umaga ay estudyante, sa gabi naman ay nagtatrabaho sa fast food restaurant. Okay naman ako, kinakaya. Kaso lang, parang may mabigat akong pasan-pasan. Hindi ako galit sa mama ko. Mahal na mahal ko siya. Kaso lang, may mga gawain siya na hindi ko gusto. Mabisyo po ang mama ko. Sa sweldo ko niya kinakaltas yung pambili niya ng sigarilyo. Nakausap ko na siya patungkol dito pero hirap siyang pigilan yung sarili niya. Madalas nauuwi pa nga sa away. Madalas rin na yung mama ko yung pinag-uusapan kapag may family gathering kami. Puro pangit na salita yung naririnig ko. Gusto ko siyang ipagtanggol kaso lang magagalit sila sa akin lalo na't malakas ang loob nila dahil tinutulungan nila ang pamilya ko. Gusto ko na patigilin si mama sa bisyo niya. Gantang Kara, ano po ba ang pwede kong gawin? Parang wala namang binanggit si Bernadette kung anong klaseng bisyo yung ginagawa ng kanyang mama. Kasi maraming klase eh. Kung drugs yan, mahirap talaga yan. Kaso hindi naman niya nabanggit kung drugs ba yun or what. But anyways, bisyo is bisyo. Ibig sabihin, masama pa rin yun. Mali pa rin yun. So basahin natin ang comments ng mga nandito ngayon sa ating Facebook Live. And please like and share our live video. It's Energy FM 106.7. Sabi dito, Ate Kara, mahirap po talagang patigilin ang bisyo. Lalo na kung ang mabisyo ay magulang natin. Kasi feeling nila sila ang batas. Oh, sabi ni Ronald. Para po sa akin, wala nang hihigit sa magulang, nag-iisa lang po sila sa mundo. Kapag nawala na po sila, wala na po silang kapalit. Kaya habang nandito pa sila at kasama natin, mahalin at alagaan natin. Kailangan niyo pong mag-usap as a family para maunawaan at maintindihan po niya ang sitwasyon niyo. Ipaliwanag niyo po ng maayos sa kanila bilang anak. Ayan, sabi ni Rhea. Huwag mong itolerate, ateng, huwag kang magsawang kausapin at ipaunawa na mali sila. Yan, sabi ni Ate Jonah. Pwede namang pagsabihan ng magulang kapag sobra na sa bisyo, lalo na at kayo din na magsasuffer in the future, sabi ni Jasmine. My point. Kung futuristic ka talaga, yun ang iisipin mo, 'di ba? Paano yung future?
Nako, hirap na nga sa buhay, may bisyo pa. Dapat tulungan ka rin ng mama mo, lalo na at estudyante ka pa lang. Dapat na talagang matigil yan. Sabihan mo siya. Pagalitan ka man, at least nasabi mo ang gusto mong iparating sa kanya. Sabi ni Jane. Naku po, pag bisyo dapat may sariling kita. At huwag yung kita ng anak, kawawang anak. Kausapin mo ng masinsinan. Sabi ni Ate Letty. Hirap talaga niyan, no? Pagamot mo, ate, sabi naman ni Marilu. Oo nga, one word, pero totoo yun, may point yun, Kasi yun na yung tulong mo sa kanya, pagamot. Mahirap maging working student. Ay, totoo naman. Sabi yan ni Christian James. Ate, kausapin mo naman namang mama mo. Siguradong maiintindihan ka niya at karapatan mo din siyang ipagbawal sa maling bisyo niya. Nako, ang hirap talaga pag bisyo na pinag-uusapan. Yung adik na adik ka na sa ginagawa mo, no? Ang hirap pigilan. Huwag mong bigyan ng mama mo kasi kung lagi mong bibigyan, hindi matitigil ang bisyo ng mama mo. Sabi ni Criselda. May point yun, Kasi kung yun lang naman ang paraan para matigil, then baka you need to stop. Alam mo, Bernadette, naiintindihan ko naman na, syempre bilang anak, ayaw mong mawala yung respeto bilang anak sa mama mo. Mahirap nga naman yun kung magkakasagutan kayo, baka mamaya may mga masabi kang words na hindi maganda. At masakit yon bilang isang magulang. Diba kaya nga sinasabi ng iba na, anak ka lang, bakit ka sumasagot? Mahirap yon. Pero, paano mo titigilan ang ganitong klaseng sitwasyon kung hindi ka kikilos? Diba? Kailangan mong kumilos. Kahit anong mangyari, yun ang sagot. Kikilos at kikilos ka. Kung natatakot ka, then labanan mo yung takot mo. Kailangan mo ng serious conversation with your mom. Hindi lang basta usap, hindi lang basta inis, yung tsempohan mo na maayos ang lahat, hindi kayo magkakasagutan, hindi high pitch. Yung makakapag-usap kayo na maayos na masasabi nyo talaga yung gusto nyong sabihin sa isa't isa. Ngayon, pag nagkaroon na kayo ng serious conversation, ask her, bakit niyo po ba ito ginagawa? Pagsalitain mo siya. Kasi the more na sasabihin mo, wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Iba yung effect nun eh. So, kailangan pagsalitain mo muna siya, then saka ka sumagot. Ask questions and offer solutions. Pag narinig mo na yung side niya, ngayon ikaw naman yung side mo. Sabihin mo sa kanya, mama, ganito kasi. Ito sana yung naiisip mong solusyon para matapos ng lahat. Una sa lahat, gusto ko pa kayo makasama ng matagal. At kung magbibisyo kayo, baka hindi mangyari yun. Doon mo muna daanin sa emosyon. Kasi pag naramdaman niya na may empathy ka sa kanya at minamahal mo siya at concern ka sa kanya bilang anak din, baka mas madurog siya. And then, saka mo sabihin yung, bukod sa ayoko po kayong mawala ng maaga dahil sa mga bisyo ninyo, hindi ko din po kayang ibigay sa inyo ang mga pangangailangan nyo kasi hindi naman tayo mayaman. Hindi ko na po kinakaya, ganito po yung nararanasan ko sa school, ganito po yung nararanasan ko sa trabaho. Ang hirap pagsabayin, minsan wala na akong tulog. Lahat, pwede mo sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Alam mo, Bernadette, adult ka na. So I assume you are now more wiser. And be wiser pa pagdating sa mga ganyang problema. As we grow old, nagmamature naman talaga tayo eh. So i-practice mo yun. Kasi hindi tayo pabalik sa pagkabata. Papunta tayo dun. Patanda tayo.
Another thing, let another family member know what's going on kasi doon lalakas ang loob mo. Hindi pwedeng sarilinin mo lang yan. Maghanap ka ng isang membro ng pamilya na makakaalam at makakapagbigay ng advice sa'yo or makakahugot ka ng lakas ng loob para makausap mo ang mama mo. Ngayon, kung wala talaga, let's go back. Doon sinabi ko kanina na maging wiser ka. As an adult, mas mag-mature ka pa. Tibayan mo ang dibdib mo, lakasan mo ang loob mo. At pag ayaw talaga, ginawa mo na lahat, minsan dapat natin i-consider na mag-back off. Huwag tayo masyado makipag-usap, huwag natin i-baby, huwag natin i-tolerate. Kasi the more na nakikita nila na malambot tayo at wala tayong paninindigan, mas the more na gagawin nyo ng magulang mo. Hindi naman ibig sabihin nun na magbaback off tayo or hindi natin sila masyadong bibigyan ng time at wag kakausapin, hindi natin sila mahal. Ibig sabihin lang, pinapanindigan natin na hindi natin gusto yung ginagawa nila. Diba? At yon ang totoong pagmamahal. Stop trying to please them and set some boundaries. Sincerely, Kara.